Hi, hello po sa inyong lahat, mga kapatid ko diyan sa pananampalataya sa lugar po ng Quezon City, Commonwealth. Hallelujah. At unang-una, binabati ko po yung pamilya ni Pastor Nel Gabutan. Hallelujah. Ang kanyang mga may bahay, ni Sister Rose, at ang kanilang 4 na supling. No? At gayon din sa mga kapatiran diyan sa pananampalataya. Thank you so much for your continuous supporting sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa walang sawang patuloy at masayang paglilingkod ninyo sa ating Diyos na buhay. At akin pong dinadalangin at patuloy na dinadalangin, naway ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. At nang sa gayon, hallelujah, ay patuloy na subagana ang kanyang tahanan. Hallelujah. At marami pa pong mga kaluluwa ang ibangon ng Diyos sa lugar po ng Quezon City sa magitan po, hallelujah, ng kapangyarihan ng Diyos. Nagagamitin tayo sa pagpapalawak ng kanyang kaharian sa lugar ng Quezon City. Kaya saludo po ako sa inyong lahat, mga kapatid. Kay Brother Rads, maraming salamat, Brad, kapatid, sa Panginoon, sa walang sawang pag-i-edit mo, hallelujah, ng bidyong ito. Hallelujah. At ganyan sa mga masugid na taga-subaybay na sa ng JOWFCI preaching, thank you so much for your always and warmness in keeping, in continuous, hallelujah, worshiping God, through listening, hallelujah, the Word of God. And I pray also that you will receive a lot of blessing, which is abundant, from our God, hallelujah, our Father in heaven. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sapagkat limitado po ang oras ng aking pong pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa hapong ito, kung meron po kayong banal na kasulatan, ay makibukas po kayo sa akin. Hallelujah, sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatang 1 hanggang 19. Hallelujah. Ganito po ang pagkakasabi sa mga awit, Psalms chapter 51, verse 1 up to 19. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nagagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinagliha ko ng aking ina. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipinakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis, hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagpaparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Hallelujah. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pagdiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusang espiritu. Kung magkagayo ituturo ko sa mga mananlangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan.
At ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag sa loob, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa Sayon. Itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem. Last verse 19, kung magkagayoy, malulugod ka sa mga hain ng katuwiran sa handog na susunugin at sa handog na susunuging buo. Kung magkagayoy, mga gahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal at dakila sa lahat. Sa oras nito, patuloy po akong lumalapit o Diyos Ama sa iyong trono. Sa iyong kaharian, Lord, sa magitan ng pananalangin ito ngayong hapon, Panginoon. At aking pong dalangin o Diyos na minsan panglinisin mo ang aming puso, ang aming pong kaluluwa ay hugasan mo po ng iyong banal na dugo. Upang sa aming pagsisimula, upang sambahin ka, purihin ka, Lord, ay maluwalhati ka po namin, Panginoon. Malugod ka o Diyos sa aming buhay. Naway maging malinis po kami sa iyong harapan, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo ngayong hapon. Sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, sa iyong banal at dakilang pangalan. O Diyos na banal, ngayong hapon, Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, sa paglilinis mo, Diyos, Ama, sa aming mga karumihan. Nadulot o Diyos ng kasalanan. At ngayong hapon, Panginoon o Diyos, maraming salamat na patuloy mo pong isinulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. O Diyos, hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pagkakatipon ngayong hapon, Panginoon, upang makinig, O Diyos, ng iyong banal na salita, upang ibahagi, Panginoon, ang iyong lingkod, O Diyos, sa bawat kaluluwa, O Diyos. Na narito ngayon, Panginoon God, nakikinig. Nasaan man sila sa mga oras nito, marahil sa kanilang mga tahanan. O marahil sila, Panginoon, sa labas, Panginoon, ng kanilang tahanan. Sa oras nito, Panginoon, nihiling ko, God, ang pagkilos mo. Ang iyong banal na Espiritu, Lord, O Diyos, ay hipuin mo ang bawat isa. At minsan pa, Panginoon, nihiling ko, God, bilang iyong lingkod, ngayong hapon, O Diyos, hipuin mo ang iyong banal na salita. Bigyan mo, Panginoon, ng pagpahid ng iyong banal na dugo, dakilang Diyos. At anuman, Lord, ang pag-atake ng kaaway sa oras nito, Panginoon, ay aking pong ginawasak, Panginoon, ginagapos, O Diyos, tinatalian. Hallelujah, ang masamang espiritu ng kaaway. He has no power and authority, hallelujah, to struggle, to make struggle, hallelujah, this afternoon, to every one of us. Maraming salamat, Panginoon ko, Diyos ko, inangkin ko, God, ang tagumpay. Inangkin po namin ito, Diyos. Na may kalulatian, may tatagumpay, O Diyos. Ito po ang aming samod dalangin, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, hallelujah. Muli, isang magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At ang teksto po natin pong nabasa, ang teksto pong ito po'y awit ni David, ni Haring David. Ito ay kanyang ginawa, ito ay kanyang inawit pagkatapos na siya ay makagawa ng kasalanan. Hallelujah. Ito po isang panalangin ng pagpapahayag na i-convert niya sa awit ni Haring David. Pagkatapos niyang magkasala sa pangangalo niya, hallelujah, kay Bathsheba. Ipinadala o sinugo ng Diyos si Propeta Nathan kay Haring David upang kumprontahin siya. Nang malaman ni David, ni Haring David kung paano siya nagkasala ng malubha, ipinihig niya ang kanyang pagkakasala at humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Ang mga awit na ito ay nagpapakita kung paano o gaano kalaki o kalalim ang kanyang pagsisisi. Hallelujah. Kung paano siya umiyak sa Diyos, kung gaano niya pinahalagaan ang pagpapatawad ng Diyos, o kung gaano kahalaga ang pagpapatawad ng Diyos para sa Kanya. Kung ating pong babasahin, hallelujah, glory to God.
Ang 2 Samuel, ito po yung background ng ating pinag-aaralan ngayon. 2 Samuel chapter 11 verse 1 up to 27 and 2 Samuel chapter 12 verse 1 up to 24. Ito po ay chapter na kung saan, hallelujah, nagkasala si David sa pangangalo niya kay Bathsheba. Kung niyo pong babasahin sa inyong tahanan, ito po yung magandang kwento. At ito po ay may kinalaman sa ating topic ngayon na pinamagatang prayer of repentance. Panalangin ng pagsisisi. Hallelujah. At ang unang punto sa nais ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi, ngayong hapon, hallelujah, the true repentance, ang tunay na pagsisisi. Hallelujah. What was David's reaction after realizing that he had sinned? Amen. Nag-react po si Haring David nung kumprontahin siya ni Haring Nathan at nang malaman niya na siya ay nagkasalan. Nag-react po siya. Humingi po siya ng habag sa Diyos. Hallelujah. He was asking forgiveness. He asked mercy from God. Amen. Some people do not ask for mercy from God after they have sinned. Instead, what do they try to do? Hallelujah. Na ang iba ay nagsisisi, ang ibang tao humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Subalit, hallelujah, hindi sila nagsisisi. Some people do not ask for mercy from God after they have sinned. Instead, what do they try to do? Some blame others. Instead na magsisi sa mga kasalanan, hallelujah, sila po'y naninisi ng ibang tao dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Sinisisi yung ibang tao, nagtuturo. Dahil siya, ganon. Dahil sa kanya, ikaw kasi. Yan po, nag-blame po tayo ng ibang tao. Katulad ni David. Si David po, sinisi niya si Bathsheba. Dahil kung hindi kay Bathsheba, dahil lang kay Bathsheba, hindi siya magkakasala. Some give all sorts of excuses or try to cover up their sin. Some try to avoid God. David could have tried to avoid God by refusing to see the prophet Nathan. Umiiwas siya sa Diyos. Hallelujah, sa magitan ng pag-iwas kay Propeta Nathan. Tinataguan niya si Propeta Nathan. Hallelujah. Ganon din tayo minsan, instead na magsisi tayo, umiiwas tayo. Umiiwas tayo sa Diyos. Some try to give offering to God, hoping to take away God's anger, like giving more contribution, etc. Amen. David did not do any of the above. A true child of God has only one recourse, and that is to cry out like David, Lord, have mercy on me. Sabi niya, hallelujah. Diyos, Panginoon, mahabag ka sa akin. How do I usually react when I realize that I have sinned? How? How do we usually react when we realize that we have sinned? Hallelujah. And what are the prerequisites for one to be given? Ano yung mga paunang pangangailangan doon sa mga pinapatawad? Hallelujah. Glory to God. Praise God. Ano ang mga paunang kinakailangan para sa isang tao na pinapatawad? Una,
kailangan malaman natin na tayo ay nagkasala sa verse 3. Ang sabi rito sa verse 3, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Kailangan malaman natin na tayo ay nagkasala. Aminin natin sa ating sarili na tayo ay nagkasala. Pangalawa, kailangan ipahayag natin ang kasalanan na ating nagawa. Hallelujah. At ano ang karaniwang iniisip natin pagkatapos nating magkasala? Tayong mga tao, pagka nagkakasala tayo, nag-iisip tayo ng kung ano-ano. Andiyan yung pagsisisi, mga ganun. Hallelujah. Ang iba ay may kamalayan kung ano ang iniisip o sinasabi ng ibang tao. Ibig sabihin, pag tayo nagsisisi, nagkakaroon tayo ng maling interpretasyon sa iniisip ng tao. Nagkakaroon tayo ng, baga sa maikling tawag ay hinala. Naghihinala tayo na tayo ang pinag-uusapan ng mga tao dahil sa ating pagkakasala. Ang iba ay natatakot sa kaparusahan na ibubunga ng kasalanan. Ang iba naman, pag nagkakasala ay natatakot doon sa ibubunga ng kasalanan na kanyang nagawa. Hallelujah. Ang isang tunay anak ng Diyos ay mas higit na nag-aalala sa pagdadalamhati sa kanyang makalangit na Ama na kung kaninong siya nagkasala. Yan po ang isang tunay na anak ng Diyos. Pero yung tunay na anak ng Diyos, hallelujah, nag-aalala po yan. Halimbawa nakagawa siya ng kasalanan, nag-aalala siya. Dahil alam niya na once na nagkasala siya, nagdadalamhati ang Diyos Ama sa langit. Kahit alalang-alala, hallelujah, isang tunay na anak ng Diyos. Nararamdaman ba natin ito sa tuwing tayo ay nagkakasala? Tayong mga Kristiyano, nararamdaman ba natin ito sa tuwing tayo magkakasala? Tayo ba'y nalalaman ba natin o nararamdaman ba natin ang Diyos Ama ay nagdadalamhati sa tuwing tayo nakakagawa ng kasalanan? At bakit kailangan tayo maging tiwala na tayo ay pinapatawad kung kinikilala ang ipinapahayag natin sa ating mga kasalanan? I mean to say, bakit kailangan tayo maging tiwala na tayo ay pinapatawad kung kinikilala at ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan? Bakit kailangan tayo magtiwala? Kasi alam niyo po, may mga Kristiyano o may mga tao na kung saan, especially sa mga Kristiyano, particularly sa mga Kristiyano, kapag nagkakasala, hallelujah, nakagawa ng kasalanan, minsan meron doubt na pinatawad na sila. Tapos na magsisi, pero nandun pa rin yung doubt na parang hindi ako pinatawad ng Diyos sa aking mga kasalanan kahit nagsisi na ako. Meron pa rin pumapasok sa ating isip. Dinadaya tayo, kaya nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan na tayo ay pinatawan ng Diyos. So kailangan natin magtiwala, hallelujah, na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Sa pagtayo natin sa harapan ng Diyos ngayon, ano mga tiyak na kasalanan ang dapat nating ikumpisal o ipahayag? Hallelujah. Sa pagtayo natin sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano ang tiyak na kasalanan ang dapat nating ikumpisal o ipahayag? Katulad na David, siya ay nagpahayag. Hallelujah. Nagpahayag siya ng kanyang kasalanan. Kinumbiksyon siya. Hallelujah. Ng banal na Espiritu ng Diyos sa magitan ng propeta Nathan. Ang sabi sa kanya, ikaw yun, Haring David. Hallelujah. Nakumbiksyon siya. Nakumbikta siya. Dahil kinumpronta siya ni propeta Nathan. Kaya siya ay tumayo sa harapan ng Diyos at siya ay nangumpisal. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala. Inamin niya. Hallelujah. Ang ikalawang punto sa nais ko pong banggitin ngayon, result of being forgiven. O yung resulta o bunga ng pagpapatawad. Ito po yung makikita natin sa verse 7
up to 12. Linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Second point is result of being forgiven. Bunga ng pagpapatawad. Nang pinatawad ang tao sa kanyang kasalanan, anong ang idinulot nito sa buhay nating mga tao? Nung tayo nagkasala at mayroon nagpatawad sa atin na isang tao, ulit sabihin natin sa Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad ng Diyos nung ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating labi. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Nagkaroon tayo ng kakaibang damdamin o feeling. Hallelujah. Nang tayo ay pinatawad ng Diyos. Ito'y nagkaroon ng bunga. Bunga ng kagalakan, bunga ng katuwaan. Hallelujah sa atin. Na-repress tayo. He is cleansed. Tayo ay nalinis. He hears the sound of joy and gladness. Ang mga buto na sinira ng Diyos ay nagagalak, ang sabi sa verse 8. Ang sabi po rito sa verse 8. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ito po hindi literal na binali. Ibig sabihin yung ating buhay, hindi tayo makatayo dahil sa ating kasalanan, nagawa, kaya yung ang espiritu ng ang buto ng espiritu ng ating pananampalataya ay nabali. Amen, hindi tayo makatayo. Ito po yun. Hallelujah. Kaya muling nanumbalik yun. Nagkaroon ng kagalakan at nagkaroon ng kasiyahan. Hallelujah. Ang mga buto na sinira ng Diyos ay nagagalak. Ang sabi sa verse 8. What does it mean? Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kapag tayo ay nagkasala, pakiramdam natin o nararamdaman natin ang bigat sa isang tulad ng mabigat na karga o pasan. Mabigat na bagay sa ating buhay na parang pasan-pasan natin. Nararamdaman natin parang nasasaktan ng ating buong katawan na parang labali ang ating mga buto. Kapag pinatawad ang ating mga kasalanan, gayunpaman ay gumagana ang ating pakiramdam. Ramdam natin ang kalayaan at ang ating mga butong nabali ay nagagalak paminsan. Amen. Hallelujah. Ang kanyang mga kasalanan ay nakatago sa mukha ng Diyos, ang sabi sa verse 9. Hallelujah. Sabi rin, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Siya po'y nag-request, siya po'y nanalangin sa Panginoon na ikubli ang mukha ng Diyos, hallelujah, sa kanyang mga kasalanan. Sabi ni Haring David. Ito po'y awit ni Haring David. Prayer po niya ito na kinonvert sa mga awit. Kung minsan kahit na pinatawad tayo ng Diyos, hindi pa rin natin napapatawad ang ating sarili. Amen? Ganun tayo minsan Kahit na pinatawad na tayo, alam na natin pinatawad tayo ng Diyos, pero yung sarili natin, hindi pa rin natin napapatawad Nananatili pa rin iniisip natin kung bakit nagawa natin ang gayon. Sinisisi natin ang ating sarili. Paano kung mapapatawad ang aking sarili? Minsan sinasabi natin yun. Hallelujah. Guilty tayo kahit na pinatawad na tayo ng Diyos. Hindi maalis sa ating isip. Hallelujah. Nasisisi natin ang ating sarili. May mga Kristiyanong ganito at hindi lang mga
Kristiyano, kundi pati mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay Kristiyano. Hallelujah. At tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang isang matuwid na espiritu ay nabago ang kalooban niya. Sa verse 10. Ang sabi rito ni Haring David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Oh, hallelujah. Yan po ay bunga ng pagpapatawad. Nagkakaroon tayo ng isang matuwid na espiritu sa ating kalooban. Amen. Hindi siya itinapon mula sa presensya ng Diyos, sa verse 11. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ayun sabi po ni Haring David sa verse 11. Hindi siya itinapon mula sa presensya ng Diyos. Nung siya po ay humingi ng kapatawaran, siya po ay mangumpisal, siya po ay magsisi, hindi po siya nirefuse ng Panginoon, hindi po siya nireject. Hallelujah. Sabi niya rito, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. At huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Dahil si Haring David po pinapanahanan ng banal espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi niya rito, hallelujah, huwag mong paalisin sa akin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pinanalangin yun ng Haring David na huwag siyang paalisin sa presensya ng Diyos, huwag siyang itakwil, at ang banal na espiritu ng Diyos ay manatili sa kanya. Hindi siya tinapon mula sa presensya ng Diyos sa mikling salita. Meron siyang kagalakan ng kaligtasan. Yan po ang bunga, ibinubunga ng pagpapatawad. Hallelujah, ng ating Diyos. Naranasan ba natin ang epekto ng pagpapalaya, ng pagpapatawad? Tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo nagpatawad, nararanasan ba natin yun? Kapag tayo ay pinatawad ng isang tao na mayroong galit sa atin, at kapwa natin mananampalataya na hindi natin alam, hallelujah, na mayroon palang tayong galit sa kanya. O vice versa, mayroon siyang galit sa atin. Pinatawad natin siya at pinatawad din niya tayo. Hallelujah. Ito'y nagkakaroon ng epekto, hallelujah, o kahalagahan pag tayo ay napalaya sa magitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Glory to God. At ang ikatlo, what we do after being forgiven. Ano ang gagawin natin pagkatapos na tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Basahin po natin sa verse 13 hanggang 19. Kung bagay ituturo ko sa mga manalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga kahikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbubo ng dugo. O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay awit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain na kung dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag sa loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa Zion. Itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem. Kung maggagay, malulugod ka sa mga hain ng katuwiran, sa handog na susunugin at sa handog na susunuging buo. Kung maggagayoy ang mga gahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. What we do after being forgiven. Ano ang gagawin natin pagkatapos na tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Una, ang dapat natin gawin pagkatapos na tayo mapatawad, unang-una, tulungan natin ang ibang mga makasalanan tao na magsisi sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Ayan po ang sabi sa verse 13. Katulad ng ginawa ni Haring David. Ang sabi niya rito,
Kung magkagayon, ituturo ko sa mga manalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Ito po yung mga priority natin kapag tayo ay pinatawad na ng Diyos. Yan po ang gagawin natin. Na dapat nating ituro, tulungan natin ang ibang tao na magsisi sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Umawit ng malakas dahil sa katuwiran ng Diyos sa verse 14. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ang aking kaligtasan at ang aking dilay, awit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Umawit. Amen. Magpuri sa Panginoon. Yan pong ibig sabihin niya. Na kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, hallelujah, tayo po ay magpuri. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos. Tayo po ay umawit sa Diyos. Hallelujah, dahil sa kanyang pagpapatawad sa atin. Hindi yung magagalit tayo, hindi yung nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Pagkatapos na tayo ay patawarin ng Diyos. Ang ating mga labi ay magpakita ng pagpupuri sa Diyos ayon sa verse 15. At maghandog o maghain ng handog sa Diyos. Ang sabi sa verse 16 at verse 19. Nagagawa ba natin ang lahat ng ito? Nagagawa ba natin ang lahat ng ito sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos o tagasunod ni Kristo? Bakit? Hallelujah. At anong uri ng mga handog sa Diyos ang nakagagalak? Ayon sa verse 17. Sa verse 17, ang sabi rito, ang mahain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo mawala yung kabuluhan. Ito po yung mga uri ng handog sa Diyos. Ng Diyos po ay nagagalak kapag tayo po ay naghahandog sa Diyos. Kailangan nyo yung isang bagbag at may pagsisising puso. Ang sabi ni Haring David. Amen. Ibig sabihin bagbag. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Inaamin mo sa sarili mo, natutuwa ka, nagagalak ka, na ikaw ay nagsisisi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to God. At ano ba ang mga batayan o saligan ng Diyos upang tanggapin niya ang ating mga handog? Ano ba yung mga standard ng Diyos upang tanggapin ang ating mga handog pagkatapos nating magsisi? Pagkatapos na tayo mangumpisal sa Diyos, pagkatapos na ang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ano po ba yung mga handog na dapat natin ipagkaloob sa Diyos, ihandog sa Diyos na ang Diyos ay malulugod? Ang Diyos ay hindi naghahangad sa ating mga handog kapag ang ating mga kasalanan ay hindi pa din natin na ipapahayag. Hindi natin makukuha ang pabor ng Diyos sa magitan ng paghahandog maliban na sa ipahayag natin ang ating mga kasalanan, pagkatapos lamang nating lumapit sa harapan niya na may wasak, sira, at may hing puso. Pagkatapos nating ipahayag sa Diyos ang pagpapatawad niya, natanggapin ng Diyos ang iba natin mga handog pagkatapos ng lahat. Hallelujah. Ang pinakamainam o pinakamabuting paghahandog na may bibigyan natin sa Kanya ay yung pagpapakumbaba at yung mainhing puso. Ibig mainhing puso yung gentle heart. Hindi po yung mainhing babae. Ito po yung nangungusap ng gentle heart. Bagamat tayo ay nagkasala, hallelujah, to sa puso natin yung paglapit sa Diyos. Yun po ang pinakamag-inam at ang Diyos po ay nagagalak. Hallelujah, kung gagawin po natin yun, naihandog po natin ang ating buhay. Hallelujah, bilang isang buhay, hallelujah, kalugod-lugod na handog sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1. Hallelujah. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, basahin po natin. Romans chapter 12 verse 1. Verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po ang nais ng Diyos. Wala tayong kayang ibigay
upang ihandog sa Diyos, kundi ang ating buhay, isang buhay na banal, ganap at kasiyasiya sa Diyos. Ang Diyos po ay nalulugod. Kapag tinanggal natin ang pako sa kahoy, halimbawa ito, kapag tinanggal ba natin ang pako sa kahoy, ang pako ay natanggal, subalit ang butas ng pako andun pa din. Pagpapalagay ng isang lalaki ay nakiapid sa isang patotot at nagkaroon ng sakit sa pagkikipag talik sa babaeng patotot, ibinigay niya ang kasalanan at patawarin siya ng Diyos. Amen? Hindi na siya nabibigatan sa kanyang pagkakasala at may kapayapaan na sa kanyang puso. Subalit, ang sakit na dulot ng pakikipagtalik sa isang patotot ay naroon pa din. Amen? Yung bunga. Hallelujah. Sapagkat nang patawarin tayo ng Diyos, hindi niya na tayo pinaparusahan sa kasalanang iyon. Subalit, ang epekto ng kasalanang iyon ay maaring manatili. Yung epekto. Amen? Katulad ni Haring David, siya po'y pinatawad ng Diyos, subalit nagkaroon po ng bunga. Babasahin po natin ang Biblia. Hallelujah. Yung isa sa mga anak niya ay nirape ng kanyang kapwa-anak. Nagpatayan yung kanyang mga anak. Hallelujah, dahil sa kasalanan ng kanyang nagawa. Yung po yung binunga. Pinatawad na siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, subalit meron pong consequence. Hallelujah. So paano natin napagtatagumpayan ang nakagawian nating kasalanan? Yung habitual sin. Yung palagi nating ginagawa, hallelujah. Paano natin ito mapagtatagumpayan? Katulad po ng laman, lust of the flesh. Sapagkat hanggang sa mga panahong ito, may mga Kristiyano pa rin, hallelujah, na namumuhay, hallelujah, sa kahalayan, lust of the flesh. Ito po'y ayaw ng Diyos, ang Diyos po ay galit. Hallelujah. Ang ating buhay hindi dapat nagkakasala, magpahayag, nagkasala, nagpahayag. Ito ay dapat nagkasala, pinahayag at labanan. Ang ibig pong sabihin nito, ang ating buhay hindi dapat nagkakasala. Pagkatapos magkasala, mangungumpisal, magkakasala uli, then mangungumpisal. Hindi po ganun. Hallelujah. Parang niloloko lang natin ang Diyos. Hallelujah sa ating pananampalataya. Iniisip natin, nandiyan naman ang Diyos, tatawarin tayo, kaya okay lang makagawa ko ng kasalanan. Ang Diyos naman already yan. Always ready na magpatawad sa kasalanan. Kaya okay lang ako magkasala. Kaya dito nagiging bunga. Hallelujah, kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa pananampalataya. Dahil sa ganitong kaisipan. Ang ating buhay hindi dapat nagkakasala. Hallelujah, dapat ipinahayag at labanan. Maging handa na ang digmaan ay palaging nasa ating isip. Nang maramdaman natin, hallelujah, ang magalit ay labanan kaagad dito. Huwag nating aliwin o libangin ang galit sa ating isipan. Manalangin, Panginoong Hesus, tulungan mo ako. Then, in the name of Jesus Christ, I rebuke you, Satan. Ito ang dapat ginagawa ng isang Kristiyano, hindi yung paulit-ulit na ginagawa ang pagkakasala. Hallelujah! Glory to God. Labanan natin, ang sabi sa James chapter 4 verse 7. Basahin po natin James chapter 4 verse 7. Glory to God. James chapter 4 verse 7. Ang sabi po rito, Santiago 4:7. Kayong mga mangalunya, hallelujah, hindi ba ganin nyo nalalaman ang mga pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya yung mga nangangalunya,
hallelujah, ito'y pakikipagkaibigan sa sanglibutan. At yung mga gumagawa ng mga bagay na yun, hallelujah, ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan po ang sabi sa James chapter 4 verse 7. Hallelujah. Kaya iwasan po natin ang magkasala. Iwasan po natin. Rebukin po natin. Kapag dumarating ang tukso, dumarating anumang kasalanan, hallelujah, labanan natin. Ang kasalanan po, hallelujah, ay napaglalabanan. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ang sabi sa Lucas. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na yumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. At walang sino mang makapamanakit sa atin. Hallelujah. At sabi dito sa James chapter 4 verse 7, tayo ay nagiging kaaway ng Diyos pag tayo ay nangangalunya. Labanan natin, rebukin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi yung paulit-ulit. Alisin natin sa ating kaisipan na ang Diyos ay palagi nagpapatawad, although ang Diyos ay palagi nagpapatawad. Subalit, ang sabi sa Biblia, alam mo na ang mali ay ginagawa mo pa, ikaw ay nagkakasala. Glory to God. Hallelujah. Magkaroon palagi ng kasama sa panalangin. Amen? Nasa magitan niya ay pinapagtagumpay tayo. Hallelujah. Pinapagtagumpay tayo laban sa mga kasalanan. Kailangan meron tayong prayer partner. Kaya napangalaga po yung nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Meron tayong partner sa prayer. Halimbawa, asawa natin, mga anak natin, mga kapatid natin, sa pananampalataya, kung sino man, kung kapatid mo ay Kristiyano, kung mananampalataya na, gawin mo siyang partner sa panalangin. Hallelujah. At lumakad palagi na kasama ng Diyos. Hallelujah. Basahin palagi ang banal na salita ng Diyos. Alam niyo po, malaki ang nagagawa sa ating buhay ng pagbabasa ng Bible. Yung mga tao na nagtagumpay sa pananampalataya, yung mga tao, hallelujah, na mga galing mangaral, ito po yung nagbabasa palagi ng Biblia. Yung mga taong warrior, prayer sa warrior, hallelujah. Ito po yung mga tao na palagi ang nagbabasa ng Biblia, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ting magkakasala tayo, ang tanging solusyon sa ating ay ipayag at sumigaw, katulad ni David. He cried out, Panginoon, patawarin mo ako. Walang halaga na mga dahilan o alibay na maaaring tanggapin. Ang kailangan ng Diyos ay mapagkumbaba at may puso at ibabalik niya sa atin ang kagalakan at ang tamang espiritu. Hallelujah. Mga kapatid, iniibig sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay banal, subalit siya po ay matuwid. He is just. Hindi po siya nakikipagkompromiso sa kasalanan. Ayaw po ng Diyos ng kasalanan. Siya po'y namumuhi sa kasalanan. Kaya kung tayo po, hallelujah, paulit-ulit na nagkakasala, ginagawa nating habit yung pagkakasala dahil iniisip natin ang Diyos ay nagpapatawad at handang magpatawad paulit-ulit. Alisin po natin sa Diyos, sa ating isipan niya. Sapagkat yan po ay, hallelujah, pandaraya ni Satanas. Labanan natin ang kasalanan sa magitan ng pagsisisi, sa magitan ng pag-rebuke. In the name of Jesus, I cast you out. Hallelujah. Labanan natin. Tandaan po natin na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Katulad ni David, siya po ay nagkasala. Hallelujah. Siya po ay pinatawad ng Diyos. At sa ating nabasang mga talata, chapters, mga awit 51, talatang 1 hanggang 19, pinahayag doon ni Haring David ang kanyang matinding at pagsisisi dahil sa kanyang malubhang nagawang kasalanan. Hallelujah. At ang Diyos ay nagpatawad sa kanya. And take note po, huwag po tayong mamuhay sa gitna ng kasalanan. Lumayo po tayo. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Kung paulit-ulit po natin ginagawa yan, dinadalamhati natin ang Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin, hallelujah, ang Diyos po, hallelujah, ay mabuti. Subalit po nating abusuhin ng Diyos. Ang Diyos po, hallelujah,
ay meron pong din pong hangganan sa pagpapatawad. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. At ngayong hapon, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Diyos Ama, sa pag-aaral na binigay mo sa amin, sa mensaheng ito, Lord Diyos, ngayong hapon. Salamat, Lord, na binigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan sa aming puso, kalakasan, O Diyos, sa magitan ng iyong lingkod na si Haring David. Siya po'y nagkasala, Panginoon, ng malubha sa pangangalo niya, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon God, na patuloy na maging mapagkumbaba sa iyong harapan.